20%. 10%. Sabi nung tao, patay, 10% na lang yung akin. Ako naman nata, dapat. Ako naman. Pero sa isip-isip niya, naisip niya talagang, wala talagang akin. Wala talagang meron sa akin na pwede kong i-share. Sabi ng Panginoon, ikaw na naman, anong maisip mo? Sabi niya, Lord, wala talagang maisip, Lord. Okay, dahil wala kang maisip, 10%, 10%, buhay mo, ibigay ko sa'yo. Gawin mo lang yung mga bagay na kailangan mong gawin. So, ilan na yung share ng tao? Wala. And if we're going to think of it, sabi pa nga sa Bible, naked came I out of my mother's womb. Naked means wala kang dala, ni wala kang suot. Walang isa ni isang bata dito sa mundo na nakaganyan nung pinanganak siya at pagbukas ng kanyang kamay, may mga diamonds na dala. Sakit nun sa mama. No? Pwede siguro bato, bato makuha. Pero wala talaga. No? And that is the thing na pagpapaalala sa ating lahat na ano bang meron ka at bakit hindi mo mabigay sa Panginoon ang lahat na meron ka. We're not saying, as your pastor, I am not saying na ibigay mo ang lahat sa'yo. Ibenta mo yung bahay mo at dalhin mo sa church yung kita at ibigay mo ang lahat. No? Hindi ko naman sasabihin yan. Kasi hindi din naman natin kaya yan, no? Kaya ba natin yan? Pero hindi yan yung require sa atin ng Panginoon. Alam niyo, ang gusto lang na gawin ng Panginoon, ipagawa ng Panginoon sa atin? First and foremost, give yourself to God. Ibigay mo. Yung buhay natin, yung oras, yung kalakasan natin, ipagamit natin sa Panginoon. And take care that isn't yours. No? Take good care of it. Steward ka. Pagdating ng panahon, hindi tayo sisingilin ng Panginoon sa mga bagay na wala sa atin. No? Sabihin niya kay Choy, anong ginawa mo sa 1,000,000 mo? Sabihin ni Choy, Lord, di mo man ako binigyan ng 1,000,000. Di ka sisingilin ng Panginoon sa 1,000,000, Choy. No? Pero sisingilin ka niya kung anong binigay niya sa'yo. Choy, anong ginamit mo sa boses mo? Choy, anong ginamit mo sa oras mo? Sa studies mo? Sa mga kaibigan na meron ka? Anong ginamit mo sa kanila? God wants us to be good stewards of it. Take good care that isn't yours. And ngayon naman, pag-uusapan natin Galatians chapter 6. I hope you have your Bibles with you. Galatians chapter 6, verse number 4, 5, and 6. No? Or verse number 4, 5, 6, and 7 pag-uusapan natin. But let's read verse number 7 lamang. Tayo muna tayo para mawala din yung antok konti. Verse number 7. Galatians chapter 6, 7. No? Tawa si Choy, no? Galatians 6, 7. 6, 7. No? Let us read all together. Ready? Read. Be not deceived. God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Basahin pa natin again. Ready? Read. Be not deceived. God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Let's pray. Father in heaven, salamat for this time. Help us, Father, to understand and to apply your word. Give us an understanding mind and heart that we may be able to comprehend the things that you are about to reveal to us this afternoon. Lord, salamat sa ganitong pagkakataon. In Jesus' name, Amen. Simple lang at mabilis lang tandaan ang ating mensahe ngayong hapon na ito. No? And I do believe you all know this, but we need to be reminded of these things. Easy lang. 5 words. You reap what you sow. Lahat daw magsabi, ready, go. You reap what you sow. Kung anong itinanim, yun din yung aanihin. No? And as pag-aaralan natin to, I want us to focus on these things
It's the seeds of thoughts, words, and actions. Because you plant seed every moment of your life. Hindi mo lang alam, but you plant seed every moment of your life. Maybe, when you plant, there are times na ganyan talaga ang buhay, no? Kung ano yung itinanim mo, siya rin ang anihin. I myself, lalo na nung pandemic, mahilig ako magtanim. Kasi sa bahay namin, may bakuran kaming malaki. No? Binayaan ng Panginoon ng 500 square meters. No? Ang church, and extended pa. May pinahiram pa sa amin na halos 800 lahat. Yun yung pinahiram sa atin ng Panginoon doon sa Davao. Kaya kung gusto niyo mag-camp, camp tayo doon. No? Pero during pandemic time, syempre wala kaming gaanong di makalabas, di makabili ng kung ano-ano. Pero it is ng Panginoon, design ng Panginoon na makultivate yung lupa doon. At habang makultivate yon, ako mahilig ako magtanim, lalo na sili. No? And note this, sili pala is fruit. No? Kaya kung may mga chili sauce man dyan, smoothie yan. No? Smoothie. Hindi siya chili sauce lang pala, but it's a smoothie. No? Fruit pala ang sili. And hindi ako nagugulat pag umabot yung time na may tinanim ako na buto ng sili, syempre papatuyuin mo yan. Ibibilad mo muna sa araw, hugasan mo yon, bibilad sa araw, pagkatapos mabilad sa araw, doon mo pa siya pwedeng itanim. At nakakagulat, kung ang tinanim mo na sili, later on, ang aanihin mo ay kamatis, patola, munggo, at kung ano pa. No? Everything that we thought or we think plays a role in molding your character. Ano bang point na ito, Pastor? Think of it. Kung ano man yung bagay na tinatanim natin at ano man ang bagay na ginagawa natin, and even the things that we think sa isipan natin, everything that you think plays a role in molding your character. But before that, no, what you reap is what you sow. One of the most dangerous moments in our life, even in Christian life, is not the time when when consequences come. Ulitin ko, the most dangerous moments in the life of a Christian is not when consequences come. Natural na kung gumawa tayo ng something, may balik yan, no? May return yan. Gumawa tayo ng kasamaan, may consequences. According to Hebrews chapter number 10, may pagpapalo talaga ang Panginoon, lalong-lalo na para sa kanyang mga anak. Di man natin iniisip lang yan sa ngayon. Pero kung totoong anak ka ng Panginoon, may pagpapalo talaga ang Panginoon. Hindi naman pwedeng pagpapala na lang lahat ang tanggapin ng isang taong suwail sa gawain ng Panginoon. Ulitin ko, one of the most dangerous moments in this life is not when consequences come, but when they don't. Kung hindi sila darating. No? May ginawa ka, hindi dumating. Alam nyo, when I was a kid, I'm really afraid sa aking mama at papa. Takot ako sa kanila. Kasi kahit magmura, pitikin talaga yung bibig mo. Lalo na nung lumipat kami ng bahay, at yung bahay namin, marami kaming mga kalaro, na ang mga kalaro namin, yun yung nagtuturo sa amin ng mga PI, mga YAWA, mga imong mama blue, imong mama pink. So, sa sobrang lakas ng boses ko, nasa basketball court kami, example lang sa kanto. Diyan sa kanto. Naririnig ng aming mga magulang. Lalong-lalo na si Papa. There's one time, it was Saturday, na dapat magtuturo na kami ng bata ng hapon. Saturday afternoon. Pero before ako nagturo ng mga bata, nakipaglaro muna ako ng Matrix sa aming mga kalaro. Yung Matrix na laro, tsinelas, natutupuin yung tsinelas at iilagan mo yun.
Pag natamaan ka, kahit saan ka tamaan, ihagis yun sa'yo. At pag natamaan ka, ikaw na naman kukuha ng tsinelas at ihagis mo naman yun. Pero dahil hindi ako natatamaan, minumura ko, bobo ka. Ganito, imong mama pink, imong papa, ganyan. Narinig ako ng papa ko. At pag uwi ko, gulat ako, kumuha siya ng aray ko, anong ginawa ko? Consequences come. But there are times, just like what I've shared last Sunday, bagsak ako. 68 lang yung grado ko. No? Bumagsak ako sa school when I was grade 8. Pasaway. No? Kaya yung mga students, kung babagsak kayo, consequence yan sa inyo, ganyan, no? Pag-ayusin natin yung pag-aaral natin. Di ba, Ma'am Jinky? No? Ma'am Jinky, ano na yan? LPT na yan, no? Okay, pray, mangyari yun sa akin. Pero, yung time na yun, hindi ako pinalo ni Mama. Napaisip ako, kailan kaya ako papaluin? Ano kaya yung papalo sa akin? Baka nag-iipon lang. No? Because when nothing happens, we start thinking, anong mali? There is something wrong. Bakit? Nakakatikim pa ba kayo ng palo, mga bata? Hindi na, no? Napapagalitan pa kayo. No? Alam nyo, sa amin, masaya yung ano namin, kabataan. Kay Pastor, masaya yung kabataan ko. Bakit? Naghahabulan kami, naglalaro kami ng habulan ni mama at papa ko. No? Pag may ginagawa, habol. Pag inabutan ka, mas masakit yun. Kaya ikaw na lang lumapit at magpakurot ka na lang. No? Because when nothing happens, we start thinking, bakit? Especially in our Christian life, God is not mocked. Sabi nga dito sa atin dito, God is not mocked. Be not deceived. God is not mocked. For whatsoever a man doeth, shall also reap. We live in a world today obsessed with instant results. Sa kape, sa noodles, sa pagkain, isang pindot na lang, gusto natin na may magluto na para sa atin. No? We live in a world today, even internet, hindi lang mag-loading, iikot lang yan ng 3. Anong mali na ito? Anong yari sa connection? Anong connection? Ang wifi, data, wala na ba akong load? No? We live in a world today that is obsessed with instant results. We struggle with delayed outcomes, especially when it comes to our spiritual life. Alam niyo, sa isang Kristiyano, hindi man naman masama sa atin na maghangad ng bunga or another disciple na matrain natin pagdating natin sa ating spiritual life. But God does not work on the same timetable tulad sa instant coffee, sa mga instant na bagay ngayon. God does not work on the same timetable, even as sa Shopee. Minsan gusto natin ng Shopee, di ba? Ang tagal pa ng order ko, galing pang China, 2 weeks, 3 weeks pa. Gusto natin days lang, umabot na. But God doesn't work that way, especially spiritually. God works on a harvest schedule. Hindi na natin nakikita ngayon ang harvest schedule, pero as what I observe and I know, as far as I know, may season ng lahat sa harvest. May season ng pagtatanim. Ilang months ba yun, Kuya Lon? No? 45 months? 4 to 5 months ang pagtatanim pa lang. At pagpapa hanggang lumaki, maliit pa. 4 to 5 months. At iba pa yung harvest time. Iba pa yung pagtanim mo ulit or pag-araro ulit. No? God works or God does not work on the same timetable as those instants na gusto natin. God works on a harvest schedule. May season, may time ang lahat. Seeds that we sow doesn't explode. Hindi sila pagtanim natin, paghulog pa lang natin, doon na. At maya-maya, bunga na agad. Ano yan? Munggo? No? Munggo ang ganyan, pero ang munggo wala din. Mawala lang din agad. Seeds do not explode. They get buried.
Hihintayin pa ang time for them to grow and then bago sila mamunga. They sit in the dark and sometimes it fools sinners into thinking that they can get away with something that they are doing. Ulitin ko, it fools sinners, mamakasalanan, into thinking na, ay, yung ginawa ko, walang balik sa akin eh. Okay lang. Lalo na yung mga scammer, ang daming scammer ngayon. Gusto ko nga sanang biruin si Brother Jesse kanina kung nakita niyo yung kanyang video presentation, no? Sa last part, may mga Indiano. Biruin ko sana, you have Bible study with the scammers. No? Hindi naman sila scammer lahat, pero karamihan. No? It's fools sinners, ang delay sometimes, fools sinners into thinking na, I can get away with this. Walang balik sa akin. Gagawin ko ulit at gagawin ko ulit. And sometimes it discourages us, ang delay, saints into thinking, faithfulness doesn't matter. Wala namang akong natanggap na bago, Lord eh. Naging faithful ako sa iyo, nagsimba ako ng 1 month na walang absent, Lord. 2 months na walang absent. Wala namang nangyayari sa akin, Lord. Sabi mo, i-bless mo ako pag ginagawa ko to, Lord. Wala namang nangyayari. Lord, akala ko ba, if I will just pray for this person, later on, mabait na to sa akin. Pag mababait ako sa kanya, Lord, bigyan ko siya ng bigyan. Hindi suntok, kundi kabutihan. No? Babait na to sa akin, pero Lord, wala namang nangyayari. I'm doing this for you. Sometimes delay, it discourages saints into thinking faithfulness, mga ginagawa natin, especially sa church, Lord, wala kaming growth, Lord. Kala ni Brother Marlon siguro, ilang months na akong hindi nagbabiyahe ng 4 to 5 ng 2:30 to hanggang gabi ng Saturday. Ba't walang balik pa rin? Wala pa rin. Wala pa rin kaming bunga. No? But let us be reminded that delay, sometimes, God is working beneath. Sa ilalim. No? Now, today, we look at a Bible law. And this Bible law is, what you sow, you will reap. This is something that most certainly happens for every one of us. Law of gravity. Alam natin yung law of gravity. Ano ba yung law of gravity? What comes up must go down. Di ba? Lahat ng itatapon natin, sample, babalik sa lupa. No? But the law of gravity, even the law of gravity has an exemption. It has exemptions. No? Kaya nga nauso yung kanta na, ako ay may lobo, lumipad sa langit, hindi ko na nakita. Pumutok na pala. Why? Because of the substance inside that is called helium. Yung helium na yun, no? Helium goes up and doesn't go down. But this law of God, hindi siya law of gravity, but the Bible law that what you sow, you will reap, it is something that most certainly happen for every one of us. And walang excuse, walang exemption. This law has no exemptions. Ano nga yung law na yon? Hindi siya law of gravity. Baka maalala lang natin yung, balloon, ganyan, helium. What you sow, you will reap. Yung gravity nga, yung sa science, may exemption. But this law ng Panginoon, it has no exemptions. Unang-una, ano to sa atin? It gives us excitement. No? It gives us confidence that we will reap for our labor if we don't faint. Amen? Lahat ng ginagawa natin, may balik. At kung okay yung ginagawa mo at maayos yan sa harap ng Panginoon, you will reap good things. And it is also discouraging, especially to those who continue doing their sin, we are going to reap consequences of sowing bad seeds.
Kaya ulitin ko, sometimes iniisip ng mga makasalanan na, oy, walang balik, okay lang. Nandun pala sa ilalim. It is exciting dapat sa atin. Natatakot ba tayo sa pag sinabing, what you sow, you will reap? What you sow is what you reap. Natatakot ba tayo? Dapat hindi. Kasi alam natin sa buhay natin, Lord, I am planting good seeds in my life. We can choose what seeds to sow. Amen? Salamat sa Panginoon. And alam nyo, ang pinakamagandang binigay sa atin ng Panginoon, nung tayo ay naligtas, is the gift of discernment. Di ba? Binigyan tayo na marunong tayo mag-discern. To check the things na sinabi pa nga sa kanta, do right, cheer the stars fall. Do right, do what is right, and doing what is wrong. Yan yung binigay sa atin ng Panginoon. Bakit? Nakita natin yung katotohanan na, uy, ayaw pala ng Panginoon to. So, hindi ko to gagawin. Eto, gusto nang gawin ng Panginoon, then gagawin ko to. It is a values. Ano ba yung values? It is the standard of right or standard of things, if it's right or wrong, good or bad. We can choose what seeds to sow. Good seed equals good harvest. Wicked seed equals consequences. The choice is up to us now. Ang desisyon ay nasa atin. No? You reap what you sow. And everything you thought that you think plays a role in molding your character. Kung paano ka mag-isip, it will mold you. No? Sabi pa nga nung isang writer, ni si Stephen Covey, sabi niya, soweth thought or sown thought, reap action. Sow habit, reap a character. Sow a character, reap destiny. Ulitin ko, sabi ni Stephen Covey, sown thought, mga isip daw na tinanim, will reap action. No? Yung iba, bakit nila ginagawa ang bagay? Kasi iniisip nila eh. Alam nyo, may mga friends ako na masakit sa puso ko ngayon. No, alam ni Tommy to, di ko lang i-disclose ng kung ano talaga. Pero may mga ginawa silang nag-lead sa kanila ng kahihiyan. No? Even ang buong community nila. At kung tatanungin mo sila, bakit mo ginawa yun? Wala lang. Naisip ko lang gawin. Kaya kung naisip mo niyang gawin, ginawa niya. At kung ano man yung ginagawa natin, that will determine us. Ikaw yan, ganyan ka. And kung ano ka, that will determine your future. No? That will determine your future. And that seed sown will mature. A person that is hurt, and itatanim niya yun, hindi niya kukunin, will reap the consequence of being bitter. Kaya maraming tao mga bitter, bakit? Nasaktan sila eh. No? Salamat sa Panginoon at naintindihan natin ang salita niya at hindi tayo naging bitter. No? Na lahat pala na masakit, itawa mo na lang. May pa nila, no? Itawa mo ang iyong problema. Tama ba yun? No? Pero kung ano sinabi ng Bible, salamat tayo sa Panginoon. Hurtful or lustful seeds reap immoral things. In Philippians chapter 4, verse number 8, buksan lang natin, ilang passages. Philippians chapter 4, verse number 8. Galatians, Ephesians, Philippians, chapter 4, verse number 8. Ano sinabi ng Bible? Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just,
whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, these are the seeds that God wants us to be planted in our mind, in our heart. If there be any virtue, and if there be any praise, ang sinabi ng Panginoon, think on these things. Gusto ng Panginoon na kahit anuman, if there be any praise, if there be any virtue, think on these things. Ano ba itong mga bagay na to? True, totoo, honest, just, pure, lovely. Itong mga bagay na to, ang gusto ng Panginoon na itanong natin sa atin. Hindi yung mga lustful thoughts natin. Hindi yung mga bitterness thoughts natin or bitter thoughts natin. No? Not only thoughts, but words. Alam nyo, isa sa realization ko, at nagulat ako when I realized this. Lord, bakit mo tinawag sigurong, ano ba ang tawag pag pinapasulat mo yun or binibigkas mo lang yung words at gusto mo ipasulat? Ano yun? Pag sinabi mong make, susulat yun na estudyante. Anong tawag doon? Spelling. No? Spelling. Nagulat ako and I realized, spelling. Susulat. Came from the word spell, siguro. Spell. Na ang words ay spell. Ha? Ano ba yung spell? Ganyan, di ba? Spell. But in James chapter 3 verse number 5, tingnan lang natin. James chapter 3 verse number 5. Ang sinabi ng Bible, pagdating sa bibig natin. Kasi kung ano yung iniisip natin, sabi pa nga sa Bible, for the abundance of the heart, the mouth speaketh. Sinasabi. Kung ano yung iniisip natin, abundance ba ang heart? Ano ba yung heart natin? Pumping station lang to. But the thing there is kabuuan ng isang tao. Kung anong tumatakbo sa isip niya, nababanggit niya. And anong sinabi ng Bible pagdating natin sa ating words? The Bible says, even so the tongue is a little member and boasteth great things. Behold, how great a matter a little fire kindleth. Verse number 6. And the tongue is a fire, a world of iniquity. So is the tongue among our members that defileth the whole body, and setteth on fire the course of nature, and is set on fire of hell. Kung isipin natin, ano bang kapangyarihan ng dila na to? Wala nga tong bones eh. Walang buto. May buto ba yung bones nyo? Pag natinik siguro, may buto ng isda. Bangus, makuha, masakit yun. No? Pero walang buto yung bibig natin, but it can set a city on a fire. It can cause division, but it can be so powerful that it can unite us. No? It can unite us. Sabi ni Samsam, amen. No? Amen. That our thoughts, not just only our thoughts, na gusto ng Panginoon sa atin, think on these things, but also our words. It is a power that we possess even with these simple words. Kaya nga, if you believe in God, or if you believe that God is faithful, you must believe He's going to fulfill the law of the harvest in your life. If you believe, naniniwala ba tayo that God is faithful? Amen. Amen. Naniniwala tayo. God is faithful. Hindi siya tulad sa isang tao na gusto ngayon, kamaya hindi. Umuulan, uminit na naman, ay natin lumabas, no? Pastor, di kami makalabas, Pastor, umuulan. Ngayon, ang init na naman, Pastor, di kami makalabas, ang init. No, gusto natin, sakto lang sa atin lagi yung panahon bago tayo lumabas. Dapat hindi. But God is faithful. And if you believe that God is faithful, you must believe He's going to fulfill the law of the harvest in your life. And God is sovereign. He's the administrator of this law. Balikan lang natin text before tayo magtapos, no?
In verse number 1, tandahanin natin hanggang verse number 7, sinabi ng Bible, Brethren, Apostle Paul said, if a man be overtaken in a fault, nagkamali, nasipyat, no? May ginawang mali. Sa atin pa naman, pag may ginawang mali, anong gustong gawin natin? Makasalanan. Ayaw na kitang tanggapin sa loob ng church. No? Makati kamay niyan. Ayaw namin yan sa church. No? If you think you are spiritual, sinabi ng Panginoon, ye which are spiritual, restore such an one in the spirit of meekness. Ano ba yung meekness? Paubos lang. No? Pakumbaba. Considering thyself, lest thou also be tempted. Verse number 2. Bear ye one another's burden, and so fulfill the law of Christ. For if a man think of himself to be something, when he is nothing, no? Ako, ganito ako eh. Pero wala pala talaga. Sinong niloloko mo? No? He deceiveth himself. Verse number 4, but let every man prove his own work, and then shall he have rejoicing in himself alone, and not in another. Verse number 5, for every man shall bear his own burden. Hindi pwede ang burden ko, ipasa ko kay Brother Marlon. Brother Marlon, sa'yo na to. Hirap na ako sa mukhang to. No? Hindi pwede. Ako, akin to eh. Kung may mga lumalapit sa akin, problema ko na yun. No? May mga akin na yun. No, just kidding. Verse number 6, let him that is taught in the word communicate unto him that teacheth in all things. Why? Verse number 7, ano nga ang verse natin? Be not deceived. God is not mocked. For whatsoever a man doeth, that he also will. Alam niyo yun, Proverbs 11, verse number 18. Proverbs 11, verse number 18. Sinabi ng Bible, the wicked worketh a deceitful work, but to him that soweth righteousness. Righteousness. Ano sinabi ng Bible? Shall be a sure reward. May reward. No? Malala natin si Jacob sa Bible. Pinangalanan siyang Jacob. Bakit nga? Is a supplanter. Ano bang ginawa ni Jacob? Niloko niya ang kanyang kapatid, niloko niya ang kanyang papa, and later on, dumating, even ang kanyang mga anak, niloko din siya. No? Don't be deceived by delay. No? Minsan kasi delay, hindi umabot sa akin. At paparusahan ako ng Panginoon dahil ginawa ko to. But things na ginawa mo, tinanim mo yan. Don't be deceived by delay. Later on, happy ka na at gagawin mo ulit. Wait ka lang. No? Hintayin mo lang. Darating din sa'yo. Nakot si pastor. Hindi ito panakot. It's the law of God. Or distracted by pleasure. You reap later than you sow. You have to wait. No? You have to wait. Kung maganda man yung mga tinatanim natin, Lord, grabe naman to. Si pastor, grabe naman, no? May Sunday afternoon na. Dati wala. Ngayon, Wednesday, gusto pang pumunta ngayon. Saturday, pupunta pa. Friday, pupunta pa. Encourage pa na sumama pa sa ibang panahon. No? Lalo na siguro, pag wala na si pastor sa BBA, maghanda-handa na kayo, please. No? Sinasabi ko lang sa inyo. No? Choy, sama tayo. Wala kang pasok, sama tayo ng gantong araw. Gab, anong oras ng pasok mo? Sama tayo. Ate Aida, sama tayo ng gantong araw. May pupuntahan tayo. Why? Huwag nating isipin na ang lahat ng tinatanim natin wala lang. But you reap later than you sow. Ang kulang lang sa atin, you have to wait. Wait. Maghintay ka.
Isaiah 40:31, the Bible says, "But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount as eagles. They shall walk and not be weary. They shall run and not faint." They that wait upon the Lord. We ought to not to be deceived by delay, or we should not be distracted by pleasures. In Ecclesiastes chapter 8, verse number 11. Ecclesiastes chapter 8, verse number 11. No, sinulat ng pinakamatalinong tao sa mundo, King Solomon. Ecclesiastes 8:11. Ano sinabi ng Bible? "Because sentence against an evil work is not executed speedily." No? Isip natin, Lord, grabe naman yung mga nasa government ngayon na male-maleta, hindi pa nakukulong hanggang ngayon. No? But the Bible says, because the sentence against an evil work is not executed speedily. Agad-agad. No? Maabot pa sila sa mga, ano ba titingnan nila? Therefore, the heart of the sons of men is fully set in them to do evil. Inisip natin, uy Lord, eto na, gawin ko. Pwede naman siguro. But this verse reminds us, Galatians 6:7, "Be not deceived, God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that he also reap." And last na, no? Last, 3:54, don't quit sowing good seeds. Ulitin ko, there may be delays. May mga delay. No? May mga bagay na pagod na tayo maghintay. Lord, alam nyo, as I end my prayer, Lord, kahit isa lang ulit dito, no, sa Arokoy, isa lang. And as pagtatapos, gusto kong gawin natin to sa ating lahat, no? Mabalik natin sa atin because that is the heartbeat natin. We are Baptist, we should be known as soul winners. So winning tayo, no? And ang gagawin natin ngayon, listen to this. Let us, wag na tayong mag-scatter lahat agad. Parang dito ka, dito ako, ganyan. Kundi, let's practice sa atin. Ito, pakinig kayong lahat. Kailan maglalabas tayo, let us try to practice. May dala kang tracks. Yung bahay na sunod-sunod, katukin mo. No? So yung doon pala. Example ko na lang, trucks. No? Ang dami mong trucks dyan, dala. Hinihintay mo lang. Pag may mga dumaan, yun lang yung bibigyan ko. No? May mga dumaan. Gawin natin ngayon ganito. May trucks kang dala, huwag kang mahiya, huwag kang matakot. Katukin mo. Bigyan mo. Then don't skip. Sa kabila na naman ako. Dito na naman, malayo na naman. Katok. Hindi, bahay, tok, bahay, katukin, kausapin. Kasi hindi natin alam. Wala silang ginagawa sa bahay. Takot lang tayo minsan, busy yan. No, walang tao dyan. Hindi mo pa nga kinatok eh. No? Don't quit planting seeds. At sa mga ginagawa natin dito, isipin nyo, we're 38 years. Si Pastor ay, isipin ko, January 25, February, March, April, 3 months. Gusto ko na ba tumigil? Yes, there are times I want to quit. Gusto ko lang umuwi. Hindi nyo lang alam. No? Kasi nakangiti lang yung pastor lagi. Pagdating dito, mamasa po. Pero alam nyo, kahit papunta dito, nakasakay sa bus, ang isip ako, Lord. There are times and there are seasons na gusto natin mag-quit. Sa Tatay Peter, ayaw lang niya tumigil sa trabaho. Pero iniisip niya din minsan siguro, lalo na pag traffic, pabalik. Di na ako babalik sa lugar na yon.
There are times we want to quit. But don't quit planting good seeds. It's either sa isip, sa salita, sa gawa, especially our faithfulness to the Lord. Don't quit. Why? Because God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that he also reap. Intindihan ba natin? Don't quit planting good seeds. At gawin natin, we plant seeds of, sa inyong mga anak, you plant seeds of faithfulness. Ganyan, nakatulog si Andeng, ay, praise God. Kahit natutulog yan dyan, salamat ako sa Panginoon. Kaupo. Kasi habang tumatagal yan, mapapagalitan yan ni Pastor pag matutulog pa rin yan. No? Ang papa muna ngayon. No? Pero tatagal yan, at least nakaupo dyan. Wala sa ibang lugar. No? Kasi nasa ibang lugar yan at kung ano-anong ginagawa. Nasa loob. You plant seeds of faithfulness sa inyong mga kabataan. And I will do that also pag magkaanak na ako. Wala pa sa ngayon. No? Bakit? Walang lugi. And sa atin, we should be soul winners. Let us plant the seed of the Word of God. Hindi sa ilan lang, but gawin nga nating systematic na sino bang hindi na, alam nyo, dito sa Arokoy lang, tanong ko, sino bang hindi nakilala sa Shiloh? Siguro may ilan pa. No? Marami pa. No? Dumadaan-daan lang yan sila dyan. Hindi na natin tinitingnan yung may ilaw na logo. At wala silang pakialam. Bakit? Wala din tayong pakialam sa kanila eh. But we don't know. May mga tao lang pala naghihintay sa atin na kailangan ng tao po, may bibigay lang po, wala pong bayad to. 50 pesos lang po. Walang bayad. And let's plant seeds. Because why? Ulitin ko, be not deceived. God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Hindi lang sa mga bagay. Marami pa. Tayo matakot. Should not be a discouragement sa atin, but an excitement that God will bring results in our actions. Naintindihan po ba natin ngayon? Naintindihan ba natin? I hope and I pray. Mga simple na mga bagay. Bumabalik tayo sa mga simple na mga bagay. Last week, take good care of what isn't yours. Ngayon, what you sow is what you reap. What you sow is what you reap. No? Napaalala sa atin. And let's pray, even sa ating mga sinusuportahan na missionaries. Hindi man natin nakikita agad, but I hope and I pray, and this is my prayer, na Lord, naway by my giving, by ginagawa namin sa mga missionaries namin, there will be someone pagdating sa langit nakakamayan kami. Brad, salamat. Alam mo, may mga time siguro na si pastor wala na makain. Gusto na mag-quit. Pero dahil sa offering at support mo sa mission, nagpatuloy ang gawain sa amin, kaya ako naligtas. Pagdating natin sa langit, may kakamay kaya sa amin. Choy, salamat. Gab, salamat. Nagbibigay ka. Nagpipray ka para sa amin. No? It's kind of seeds that we need to sow. But what you reap or what you sow is what you reap. Naintindihan po ba natin? Naintindihan natin? No? And salamat tayo sa Panginoon that through these things, through these simple things, apalalahanan tayo ng salita ng Panginoon na, ganito pala. Pero kung wala kang tatanim, magnakaw ka ng ani ng iba, hindi naman. Huwag ka magnakaw. Let's pray. Panginoon, salamat sa biyayang pinagkaloob niyo sa amin sa inyong salita. Lord, salamat for this great reminder that pagdating namin sa langit, Panginoon, bibigay kami ng account sa lahat na inyong binigay sa amin. But Lord, there are things, maybe next Sunday, Panginoon, pag-usapan namin ng fallow ground that is uncultivated, hindi tinaniman, hindi ginawa ng paraan para magbunga ang mga pwedeng itanim na mga binhi, Panginoon. But Lord,
Sa ngayon pa lang, Panginoon, help us to be reminded by your word and from your word, Panginoon, na kung ano mang ginagawa namin dito sa mundo, ito ay magkakaroon ng resulta, Panginoon. If it's good things, then blessed be the name of the Lord, and to God be the glory. At Lord, kung ito ay mga masasama, Panginoon, posible meron sa amin nagpapatuloy pa rin sa kanilang immorality, sa ilang mga bisyo, susugal, mga bagay na hindi nakakalugod sa inyo, Panginoon. Especially sa mga young people, Panginoon. Lord, I pray, haluin niyo po kung talagang anak niyo, Panginoon. That they may realize that yung inyong mga utos, Panginoon, inyong mga law, yung mga bagay na binibigay sa amin ay inyong pag-iingat lang din sa amin, Panginoon. But when we choose not to do these things and to disobey you, Panginoon, ay mapagpapalo talaga para sa inyong mga anak. Salamat sa inyong salita, Panginoon, that reminds us, rebukes us, gives us instruction how your people should walk here on earth, Panginoon. Lord, salamat sa inyong biyaya at kaloob. Help us, Father, to be reminded with the simple things sa aming buhay. Na kung ano man itinatanim namin, Panginoon, ito ay aanihin din namin. Hindi man iba, kundi kami mismo. Lord, help us, Panginoon, sa mga tatay, sa mga nanay, at sa mga tao na alam namin na may mga nakasunod sa amin, Panginoon. Lord, help us na matagpuan niyo kaming faithful and even our lives ay maging liwanag sa iba that they may see the right way papunta sa inyong blessings, Panginoon. Papunta sa inyong glory, Panginoon. Na ang gusto namin, Panginoon, sa liit ng at sa ikli ng buhay na binigay niyo sa amin dito sa mundo, it's 80 by reason of strength at malakas talaga, 90, Panginoon. At biyaya niyo lang kung aabot kami ng 100, Lord. But Lord, it is still short. But Lord, help our short lives, maikli na panahon, ay mag-invest kami for eternity, Panginoon. Maybe souls, it may be faithfulness para sa iba. Lord, kung ano man mga bagay na gusto namin gawin sa inyo, Panginoon, gusto namin maitulong sa church, sa mga ministry ng church, Panginoon, help us, Panginoon, according to your word, whatsoever thy hand find it to do it with all thy might. Not by my strength, or not by our strength, not by our wisdom, but Lord, by your Spirit. Lord, help us. Help your children here to grow, to be matured, for us to bear much fruit, Panginoon, and our fruit will remain. And Lord, salamat for this afternoon, and even for the whole day, kami inyong ginabayan, Panginoon, binigyan ng biyaya mula sa inyong salita in a fellowship with one another. Lord, we pray hanggang sa aming pag-uwi at sa mga gagawin pa namin ngayon, kayo po ang magpatuloy na magbigay sa amin ng kagalakan at kalakasan, Panginoon, sa mga gagawin namin. And Lord, we pray that everything that we will do, whether we eat or drink, we'll do it for your glory. Lord, sa aming paghiwalay, ingatan niyo po kami sa pag-uwi namin sa aming mga bahay. Kayo po ingat sa amin sa mga magdadrive, Panginoon. At Lord, even sa may mga work bukas at hanggang sa mga susunod na mga araw, Panginoon. Lord, help us to be reminded on this day of these things. And even, Father, help us na mapuno pa rin ng saya, Panginoon, at kagalakan ng aming mga puso, knowing that our God cares for us. Lord, binabalik namin lahat ng papurit, pasasalamat sa inyo. In Jesus' name we pray. Amen.